Pinaplansya na raw ng Department of Education ang pagkakaroon ng mga pagsasanay sa mga gagawin sakaling magkaroon ng active shooter sa isang paaralan. Ang ilang safety expert nagbigay ng mga pwedeng gawin ng mga estudyante at guro. Saksi si JP Soriano. Ang walang habas na pamamaril ng 2 menor de edad sa paaralan sa Tacloban nagdulot ng matinding pangamba sa iba pang paaralan sa buong bansa. Mismo mga estudyante na ang nagsasabing maigi nang maghigpit pa lalo sa mga paaralan. Gaya ng ginagawa ngayon sa Batasan Hills National High School sa Quezon City at sa Pasay City West High School, pati na sa Davao City National High School. Sa Maynila, mga miyembro ng Special Weapons and Tactics Unit o SWAT ang nakapwesto sa harap ng Araulio High School. Ang Philippine National Police o PNP, iniutos na ang madalas na pagpapatrolya sa mga paaralan. Bagaman aminadong hirap dahil halos 50,000 ang mga paaralan sa bansa. So what we are doing is strategic deployment po. Yung when and where we are most needed. Ito po ay lalong pinaigting natin yung pagbabantay. Isinusulong din ng Department of Education o DepEd na lahat ng paaralan ay magkaroon ng security guard at CCTV at maihanda rin ang mga estudyante at tauhan ng paaralan sa worst case scenario. Matagal na po may mga security at safety protocols sa pinaiirad sa mga paaralan sa Pilipinas, partikular kung paano po tutugon sa oras ng isang lindol, sunog, pati na nga po bomb threat. Pero wala po talaga nakaspecify kung paano tutugon sa oras ng isang active shooting. Oras na may marinig na pamamaril sa isang paaralan, sabi ng isang professional security at safety expert, dapat huwag lalabas ang mga nasa classroom kung wala rito ang salarin. Dapat aniyang i-secure ang classroom at isara ang lahat ng pintuan. Kasunod dito, huwag mag-iingay o kumuha ng atensyon para di mapansin ng gunman sakaling madaanan ang classroom. I-silent ang mga cellphone, yumuko o sama-samang magtago at gumawa ng barikada para walang makapasok sa classroom. Tandaan, ang hindi raw dapat mangyari ay makasalubong ka ng shooter. We can just go into one corner, isang corner, kunyari hanggang doon, we can form a circle. Ganyan. Kasi, tandaan natin, yung perpetrator can easily grab one to become a hostage or shoot them all. Pero definitely, hindi niya gagawin yon. Kasi nga, ang hinahanap niya, yung easy way out. Palagi, ang gusto niya, hindi siya mahuli, hindi siya makilala, at hindi siya pwedeng makulong. Ang guro ang dapat magpaalala na huwag gumawa ng anumang ingay at huwag titingin sa labas para maiwasan ang eye contact sa shooter. Kung dumaan ito, dapat siyang pagtiwalaan ng mga mag-aaral. Absolutely still until the shooting stops. Huwag kang magbusyoso, then drop down until matapos yung putukan o yung kaguluhan. Pwede mag-cover ka sa isang matigas na bagay na hindi makatagos. Katulad ng semento, hindi makatagos ng bala, doon ka magtago. Para rin sa isa pang safety consultant, sa usaping prevention pa lang, mahalagang tutukan ang entry at exit points ng isang paaralan. Ang rekomendasyon daw sana, may isang gwardya sa kada 100 estudyante. 2-3 ang security sa entrance para po doble ang suporta at yung profiling ng ating mga estudyante. Kailangan po gagawa pa tayo ng other alternative exit aside from the existing exit. In case of emergency, at maka-evacuate tayo. At kailangan po mag-designate kayo ng assembly area para ma-count natin ang mga bata o ating mga constituents kung kumpleto tayo. Mahalaga rin daw ang partisipasyon at pakikipag-ugnayan ng mga magulang ng mga estudyante. Sa mga magulang, inspeksyonin natin ang mga gamit nila. Baka may bit-bit sila o may saksak na doong mga deadly weapons. Kung may mga baril tayo sa bahay, hanggat maaari ilagay natin sa vault cabinet na hindi ma-access palagi ng anak natin. Ang mga magulang din at mga teachers, mag-communicate. Ang anak ko may something na kakaiba sa kanya sa araw na ito. So kailangan po, pwede ba paki-observe? So again, we highly recommend yung training on emergency preparedness, crisis management sa ating mga school administrators, teachers, and the security forces, security guard sa ating mga paaralan. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi.